Mensahe ng Sama Ka Ba Migrante Riyadh sa pandaigdigang araw ng paggawa. Ang Sama Ka Ba Migrante ay nagpupugay sa lahat ng manggagawang Pilipino sa pandaigdigang araw ng paggawa, maging sa loob at labas ng bansa. Muli nating sinasaluduhan ang kanilang kadakilaan sa mga sakripisyo at pagpupunyagi sa paglinang ng yaman ng ating bansa. Sa bawat pagtulo ng inyong pawis ay siya din sikhay ng inyong pagsisikap para maiahon ang inyong pamilya sa kahirapan, upang sa araw-araw ay maitaguyod ang kanilang pangangailangan. Subalit kahit ano pa man ang inyong pagsisikap ay hindi nyo matatamasa ang inyong mga pangarap at sa kakarampot na kita. At siya naman paglago ng tubo ng mga dayuhang kapitalista. Batay natin sa pag-aaral, ang dapat nakita ng may 6 na bilang na pamilya ay 1,020 piso para makapamuhay ng maayos at maabot ang pang-araw-araw na pangangailangan. Subalit sa ilang dekada nating pagsigaw at ilang pangulo na ang nagpalit-palit, hindi pa din natin natatamasa ang matagal nating pinaglalaban. Ang maipatupad ang 125 across the board wage hike sa panahon ng ating sakripisyo, sa mga panahon na tayo lumalabas sa kalsada at sa estado ng mahinang katawan at nagkukulubot na ating mga balat, sa panahon na dinadaanan tayo ng mga dilubyo at bagyo. Sana'y huwag hayaan natin bumaba ang ating moral, dahil kailanman walang katapusan ating puspusang pakikibaka tungkol sa isang lipunan malaya at may justisya. Dahil darating ang araw ng tagumpay na ang loteryado at magsasaka ay may sarili ng lupa at industrialisasyon, wala nang dayuhang maglalabas ng ating yaman at mismong mamayang Pilipino ang makikinabang at mag-aani nito. Wala ding mga OFWs ang aalis para lamang maisalba ang pamumuhay ng iniwang pamilya. Wala na ding mga OFWs na makakaranas ng pang-api at pagsasamantala sa kanilang mga dayuhang amo. Ngayong araw ng pandaigdigang paggawa, magkapit-bisig muli tayo at sama-sama natin tutulan ang polisiyang nakatuon lamang sa interes ng ilan. Sabay-sabay nating isigaw muli 125 pesos across the board wage hike, sahod, trabaho at karapatan ni paglaban. Mabuhay ang uring manggagawa, mabuhay ang migranteng Pilipino. Unahin kita, inay, sa malubha mong karamdaman at Isa pa rin pong OFWs na dating kontraktual ang atin pong tatanungin kung ano yung kanyang naging trabaho sa Pilipinas at napilitang mag-abroad. Kabayan, ano ba yung naging trabaho mo sa Pilipinas at napilitang ka mag-abroad? Marami kabayan mga company. Factory worker ako doon. Hindi sapat yung kinikita. Contractual, mga 5 months lang, layoff na agad. Isasabing endo na agad. Kaya naisipan kong pumunta rito. Yun nga, yung kinikita ko rito, hindi naman pwedeng, hindi kayang kitain doon eh. Hindi sapat. Hindi sapat yung kinikita ron. Dito, kahit papaano, may natitira. At may nasusustentuhan naman yung pangangailangan ng pamilya. Sa darating na Maya 1 ay isa-celebrate ang araw ng pandaigdigang paggawa. Ano yung may bibigay mong mensahe para sa mga manggagawa sa atin? Mabibigay kong mensahe, yung mapataas yung sahod. Saka wala nang kontraktual, dapat regular. Kasi ang hirap numarap ng trabaho. Naranasan ko na yan eh. Yan lang. kita, anak, upang ika'y makapag-aral. At sa bawat layunin mo'y karamay sa pagpapagal. Lang din po sa trabaho. Sa maghapon pong pagtatrabaho niya ay namamahinga siya at naabutan ko po sa kanyang bahay. Kabayan, ano ba yung trabaho mo sa Pilipinas at napilitan ka ring maging OFWs? Pakikwento mo nga. Dati akong tatrabaho sa Plastic Corporation. Yung paggawa ng plastic. Hindi sapat ang aking sinusweldo dahil minimum lang ng 189 dati. Tapos ang pa noon, every 6 months lang, wala na namang trabaho. Kaya mahirap sa aking pamilya kasi 2 na ang anak ko. Tapos mag-aaral na yung panganay ko. Kaya
napilitin akong mag-abroad dahil para nga sa kinabukasan ng mga anak ko. At andito na nga ako ngayon sa abroad. Pero mayroon pa rin. Dahil nga sa maraming malitang sweldo at saka mahal na ang mga bilihin dito. Kabayan, ano yung may bibigay mong mensahe ngayong darating ang pandaigdigang araw ng paggawa? Ang gusto ko lang mangyari, kasi matagal na rin ako sa Saudi Arabia, sana kahit mga mapinis contract ko rito o matapos ang ano ko, diyan ako mamumuhay sa Pilipinas. At sana may makuha kong serbisyo sa ating pamahalaan dahil nga ang sabi nga nila, bayani nga ang OFW. And sa nangyayari ngayon tumatanda na kami, tapos wala pa kami makukuha sa gobyerno. Ang inaano ko na sa gobyerno, sana, kung sinasabi niyang bayani tayong OFW, pag uwi namin, sana may kahit pa paano, mayroong kaming makukuhang serbisyo o makukuhang benefits ba. Yun lang inaano ko sa ating presidente na ating sa Pilipinas na kasi marami akong katulad ng mga bayaw ko na walang nakakuha, namatay na rito, walang nakakuha sa ating gobyerno. Kaya yun ang inaano ko sa ating gobyerno na pakinggan ang ating mga OFW sa makaroon ng benepisyo sa bandang araw. Mas mahalaga sa akin ang iyong kinabukasan, ang mga mas pangunahin na Bahay mga ng OFWs na dating barbero sa atin na napilitang mag-apply sa ibang bansa o magtrabaho sa ibang bansa para mas tumaas ang kita dahil sa Pilipinas ay hindi sapat ang kanyang kinikita kaya napilitan siyang mag-abroad. Narito po si kababayang Ryan para magbigay ng kanyang istorya kung bakit siya naging isang OFW. Ako nandito ngayon sa ibang bansa dahil pagustuhan kong kumita ng higit pa sa kinikita ko sa atin. Dahil sa atin talagang alam natin na napakahirap kumita. Dito kasi halos lahat libre. Sa atin may sumasahod, binabawasan, SS, pag-ibig, lahat. So dito kahit pa paano, nakakaluwag. So every month naman ibibigay sa pamilya ang buwan ng kita. Kaya yun. Sa atin naman walang problema ang trabaho. Kaya lang contractual lang tayo. So after 6 months, tapos ang kontrata, panibagong hanap kayo dito, ikaw yung nasusunod kung gusto mo o hindi na. Pero mas mainam siguro kahit malayo sa pamilya, kumikita din naman kahit paano. Anong bibigay mo mensahe sa mga manggagawa ngayong isa-celebrate ang pandaigdigang araw ng paggawa? Ang may bibigay ko lang sabi ito, sa ating mga katulad ng manggagawa, itaas ang sahod, respeto ang mga manggagawa, respetuhin ang amo, tapos ayun nga, maging maayos at para sa pamilya. at palagi kong pagsisikapan, matagal na nating adhikain isang malayang sambayanan sa malayang lupain. Narito po ulit tayo sa isang bahay ng OFWs na halos kararating lamang din sa trabaho at nagpapahinga rin siya at nabigyan tayo ng pagkakataon na bigyan tayo ng isang maikling mensahe kung bakit siya naging OFWs.
Kabayan, pwede mo bang ikwento sa amin kung ba't ka naging OFWs at napilitan kang umalis sa ating bansa? Napunta ako rito unang-una sa lahat, hirap sa buhay sa Pilipinas. Contractual lang ako dati sa atin, 5 months contract, walang permanenteng trabaho, maliit pa sahod. Kaya yun, baka sakali, pero kulang pa rin. May ilang kumpanya yung napasukan mo sa Pilipinas? Madami na rin, pero lahat yun, kulang na kulang talaga para sa ating mga Pilipino. Na-regular ka ba bilang isang manggagawa doon? Yun nga ang mahirap. Laging contractual na lang. Walang regular. Paano yung ibang tumatanda na kailangan pa ba maghanap ng trabaho? Hindi na makakuha ng kahit contractual lang na trabaho. Ngayong Mayo 1 ay isa-celebrate ang Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Ano yung mensahe mo para sa lahat ng manggagawa sa buong mundo? Siguro para sa akin is yung sahod pa may request na yung dagdagan ng sahod natin. Yung 1,425 basta unang-una sa lahat yung sahod sa dagdag, ganyan. Tapos magkaroon din tayo ng sa gobyerno natin. Yung kung ano may mga hiling, pakinggan, ganyan. Yun nga sabi ng iba, bayani tayo, pero bayani tayo na walang parang wala tayong bilang din eh. Ganun. Yan. Uunahin ko kayo. Tayo sa isang workshop sa Saudi Arabia, mga mekaniko po nagtatrabaho. Isa pong member natin rito ay nahingan din po natin siya ng opinion hinggil sa kanyang karanasan o dahilan kung bakit siya nag-ibang bansa. Sir Lito, ano ba yung naging dahilan mo at ikaw ay ng ibang bansa? Unang-una sa kahirapan at sa ano na rin nating mga manggagawa sa Pilipinas, laging kontraktual. Pagkatapos ng 5 months, 6 months, tapos na. Yung isa pa doon, pag umabot ka ng 30 plus, hindi ka natatanggapin sa isang kumpanya. Kaya po, ako napilitang nag-ibang bansa po. Anong trabaho mo doon dati sa atin sa Pilipinas? At magkano ang iyong kinikita noon? Dati po akong naging company driver. Pagkatapos po nagiging sa restaurant po. Ganun po ang ano pang nangyari po ang sweldo po natin medyo hindi po sapat. Kaya po ayun na po ang kadahilanan. Sa darating na Mayo 1 ay isa-celebrate natin ang Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Anong mensaheng maibibigay mo para sa mga manggagawa sa labas o sa loob ng ating bansa? Yun po ang dapat tugunan sa ating gobyerno na increasean po ang sahod ng ating manggagawa. Dagdag po natin yung 125 increase sa ating manggagawa dahil hindi na po sapat ang kinikita sa ating manggagawa na ganun lang po sapat ang sweldo natin, hindi sapat sa 4 na anak sa isang pamilya. Yun lang po. Uunahin ko kayo.